Sofia, makinig ka sa akin. Listen to what I have to say, okay? Hindi ikaw si Sofia. Ikaw si Maricar. Hindi ko siya masyadong maintindihan kasi sobrang hina po talaga ng signal. Basta ang naririnig ko lang na sinasabi na kailangan daw niya akong puntahan. This is Henry, yung kaibigan ni Jorel. Na-trace mo nung pinasawa ko? Oo, pare. Na-trace ko na siya. Saan? Nasa isang isla lang siya, pare. Magtatanong lang kami kung may Earl o Sofia Villarasa po nakatira dito. Wala eh. Mimi, pasensya na lang kayo kung napaasa ko kayo. Akala ko talaga mahanap ko na si Maricar eh. Anak, wala ka namang kasalanan eh. Mimi and I know that you're doing everything that you can para mabawi mo si Maricar. Ano Rex, balita? Nagawa ko na yung pinapagawa niyo kay Rico, sir. Sigurado na bang matutuluyan si Rico sa ginawa mo? Oo naman, walang palya yun. Sigurado sa mga oras na to, nagmamaneho na si Rico. Pabiyahing langit. Na-aksidente po yung anak niya, no? We're prepping him up for a CT scan kasi may trauma siya sa forehead niya. Na-dislocate yung left shoulder po niya. Doc, please, gawin niyo po lahat na magagawa niyo para maging maayos ang anak ko, please. Sunog! Sunog! Tulong! May sunog! Anong balita? Nagawa ko na yung pinapagawa mo sa akin. Tapos na? Hindi ka nang problemahin si Rico? Yes, sir. Isang milagro na lang makapagsalba sa kanya sa tindi ng sinapit niya. Good job. Good job. Bilis, ha? Dali. Dahil dyan, ito full payment plus bonus. Salamat. Salamat, sir. Sige, Jorel. Ikaw na lang muna bahala sa kaso ni Rico, ha? Salamat. Anak, kamusta ka na? Si mama mo to. Alam mo si Jorel, tinutulungan niya tayo ngayon sa kaso mo. Tapos sabi rin niya na siya naman magpapatuloy sa paghahanap kay Maricar. Si Mimi naman, nangako siya sa akin na tutulungan niya akong alagaan si Joanna habang nagre-recover ka. Anak, lahat kami nagtutulong-tulong para sa iyo. Alam mo ba yun? Ang dami-dami namin nagmamahal sa iyo. Kaya ako po kami iiwan, ha? Please. Mangako ka na isang araw gigising ka. Rico, hindi ko alam kung anong gagawin mo pag iniwan mo ako. Anak, mahal na mahal kita. Isipin mo naman kami ng pamilya mo, ha? Anak, mahal na mahal ka namin, Maricar, ni Joanna. Anak, mahal na mahal ka namin. Rico! Anak! Rico, wait!
Ininspeksyon namin ang kotse ni Mr. Rico Santos at natuklasan namin na putol ang brake line niya sa likod sa bandang kaliwa. Putol? Paano mapuputol? Kapapacheck up lang namin to nung 1 linggo. Kasama ko pa nga si Rico eh. Paano mapuputol ng ganong kabilis? Actually, napansin namin na masyadong malinis ang pagkakaputol. Kaya hindi namin isinasantabi ang posibilidad na sinadya ito sa kanya. May alam mo ba kayong gagawin sa kaibigan nyo? May kaaway ba siya? Meron. Siya lang ang pwedeng gumawa na ito, wala nang iba. Earl Villarasa. Gusto niya mamatay yung kaibigan ko kaya nagawa niya to. Dok, nakita ko talaga kanina gumalaw yung daliri niya. You sure, Mrs.? Yes, I'm sure. I saw it. Sige. Tingnan po natin, ano ha? Rico? Rico, can you hear my voice? Rico, if you can hear my voice, I want you to move your hand. Rico, please. Rico? Alam ko you can hear me. Rico, move your hand. There you go. Ayan, Doc. Okay. Yeah. Rico, Rico? anak. How do you feel? Ano nangyari sa akin? Nasaan ako? Rico, nasa ospital ka. Rico. Na-aksidente ka nang papunta ka sa pier. Diyan ka muna. Bakit po siya ganyan? Bakit siya nasusuka? Si Alfred. May usapan kami sa pier. Pumunta namin si Maricar. Hindi, anak. Stop moving. Listen to me. Huwag kang gumalaw. Lie down. Mrs., yung na-experience ho niyang pagsusuka, saka yung sakit ng ulo, symptoms ho to ng minute bleeding of the brain. Oh! Ano po yun, Dok? Ano po yung minute bleeding? Well, this is something that he sustained from the accident. Nagkaroon ho siya ng minor clot in the brain. Now, what we're going to do ho, Mrs. Rico, please. Oh, relax lang eh. Relax lang. What we're going to do ho is we're going to bombard him with medication para matunaw ho yung blood clot. Now, if this doesn't work, then we will have no other choice but to operate on him. Huwag naman. Okay. Huwag naman, Dok. Relax, Rico. Rico, Relax. Just relax. Nandito si Mommy, okay? Paltan mo yung bandage siya later, okay? Manang, alam ko na ang lahat. Naaalala ko na ang lahat. Manang, hindi ako si Sofia. Ako si Maricar. Naaalala ko na ang lahat. Pinalitan ni Earl ang mukha ko. Binago niya yung pagkatao ko. Tapos nilayo niya ako sa pamilya ko, Manang. Niloko ako ni Earl. Napakahayop niya. Hindi talaga, Manang, dahil aalis na tayo sa impyernong lugar na to. Manang, ano pang hinihintay mo?
mo, kailangan na natin umalis dito. Kamusta na si Rico? May alam mo ba kanina, nagising siya, tapos pinipilit niyang tumayo, kaya lang masakit yung ulo niya, tapos nasusuka siya. Tapos nahihilo siya. Ang sabi naman ng doktor, kasi dahil daw yun sa pagkabagok ng ulo niya. Alam mo ba, gusto pa niyang umalis. Gusto niyang lumabas para hanapin si Maricar. Alam niyo naman si Rico, hindi mapipigil yan sa paghahanap sa kapatid ko, lalo na ngayon. Alam niya, nandito lang siya sa Pilipinas. Manang, kailangan na nating umalis dito. Tara na, bago pa tayo abutan ni Earl. Halika na. Manang, ano ba nangyayari sa inyo? Ayaw niyo na ba umalis dito? Manang, mas delikado kapag nanatili pa tayo dito. Kailangan na nating umalis. Alam ko, Manang, pero mas delikado ang buhay natin kung nandito lang tayo. Kailangan na nating umalis, Manang. Tara na. Paano mo nasabi yan? Jerel, kamusta naman yung pakikipag-usap mo sa mga pulis? Tita, mukhang may sumabotahe sa kotse ni Rico eh. May pumutol ng brake line niya, kaya nawalan siya ng preno. Eh, sino naman ang gagawa nun? Lakas yung kutob ko, si Earl eh. Kasi alam niya, hinahanap siya ni Rico, kaya gusto niya unahan yung tao. Pero sabi naman doon sa mga pulis, gumawa ng tao si Earl para tapusin si Rico. Diyos ko. Kung nagawa ni Earl yun kay Rico na malayo sa kanya, paano pa si Maricar na lagi niya kasama? Naku, tita, baka kung ano yung ginagawa niya sa kapatid ko. Alam mo talaga, kailangan na mahuli ng mga pulis yung Earl yan. Demonyo yung lalaking yan eh. Hindi, tita, ako naman bahala. Kami naman bahala humanap doon sa lalaki na yun. Actually, kausap ko na si Alfred. Bukas na bukas hanapin namin si Earl. Please, Joel, ikaw na bahala. Si Earl ang pumatay kay B-Boy? Nagkunyari pa siya na kunyari aasikasuhin niya yung kaso ni B-Boy nung pala siyang may kagagawa ng lahat ng yon. Manang... Manang naman, bakit ngayon mo nang sinabi sa akin lahat to? Siya rin ang gumawa niyan sa'yo. Alam ko, Manang. Kaya kailangan na nating umalis dito. Matapos ng lahat ng panulokong ginawa sa akin ni Earl. Hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Kailangan na nating makaalis, Manang. Anong pinag-uusapan niyo? Anak, kamusta ka na? Ha? Okay na ako, Ma. Hello. Good day. Doc. Oh, kumusta ang pasyente natin? Doc. Yes. Oh, what's wrong? Doc, alam ko, ilang araw pa ako dito for observation.
Pero kailangan ko umalis. Pipirma na lang ako ng waiver. Ano ka ba, Rico? Ma, Oo nga, Rico. nakapag-desisyon na ako. Hahanapin ko asawa ko. Okay? Pare, oo nga, magpahinga ka na muna. Ako na muna bahala sa lahat. Please. Ako rin, pwede akong tumulong sa paghahanap sa kapatid ko habang nagpapagaling ka. No! Hindi ako pwedeng huminga dito habang nag-iisip ako ano pong pwedeng mangyari sa asawa ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Tsaka matanda na ako. Kaya pwede ako gumawa ng sarili ko mga desisyon. Kaya please, Doc, akin na yung waiver na yan. Pipirmahan ko. Rico, ano ba? Hindi mo pa kaya. Ito. Are you sure, Rico? Akin na yung waiver na yan, Doc. Okay. I'll send in the waiver. Rico, ano ba? Hindi naman pwede. Hindi mo pa kaya eh. Pakinig ka naman, oh. Ba't ganyan mga itsura nyo? Hindi. Masyado na kasi naiinip si Manang dito. Wala na raw siyang magawa. Nalulungkot na siya. Kaya niyayaya ko siyang maglakad-lakad lang sa beach para naman makalanghap ng sariwang hangin. Di ba, Manang? Napuwing ka ba, Manang? O sige, maglakad-lakad muna kayo. Tapos nun, magluto na kayo ng tanghalian ha, dahil nagugutom na ako. Oo, maghahanda na kami ni Manang. Lakad muna tayo, Manang, ha? Tama kayo, Manang. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos sa desisyon. Matinding kalaban si Earl. Nakikipaglokohan ako sa kanya. Kung nagawa niya akong lokohin noon, lolokohin ko rin siya ngayon. Magpapanggap ako na wala akong alam. Hanggang sa makahanap tayo ng tiyempo para matakasan siya. Alfred, magkita-kita tayo sa pier. Oo, simulan na natin ang paghahanap kay Maricar. Sige, salamat. Ano pare, okay ka lang? Okay lang ako. Sigurado ka bang okay ka lang? Baka mamaya hindi mo na kaya. Gusto mo ipagpabukas lang natin to. Baka sakaling malakas ka na. Pare, wala na tayong oras. Kailangan mahanap natin si Maricar ngayon na. O sige, basta sabihan mo kung hindi mo na kaya ha. Nag na yung kotse. Dali lang. Ako hindi kakayanin basta para sa asawa ko. Ano yung lulutuin mo? Chop suey. Chop suey, my favorite. Naku, bango-bango ng asawa ko kahit pawis. Mabango pa rin. Masahin mo ako pagkatapos yan, ha? Namiss ko na yung masahe mo, eh. Oh. Ay, yung ulap kagabi. Pwede pa yun. Pwede natin initin yan. Sigurado ba kayong wala ng biyahe talaga ngayon? Sige, salamat ha. Paano ba ito? Diyos ko, walang biyahe. Ano? May nakuha na ko yung bangka? Dari, walang gustong bumiyahe. Bakit daw? Masungit daw ang lagay ng panahon sa laot, sir. Malakas ang alon. Delikado bumiyahe. Pare, umuwi na muna tayo. Walang gustong bumiyahe ngayon. Hindi. Sige, dito lang ako. Maghahantay ako na magkaroon ulit ng biyahe. Paano pare kung walang bumiyahe? Paano kung masama pa rin yung panahon hanggang mamaya? Sayang pagod mo. Alika na, umuwi na muna tayo. May bukas pa eh. Pare, para sa akin wala na. Kung gusto niyo umuwi, sige umuwi na kayo. Pero ako dito lang ako.
Wala akong pakialam kahit dito na ako matulog. Basta importante sa akin, makatawid ako sa kabilang isla para mahanap ko ng asawa ko. Pero pare, kailangan mo magpahinga. Pare, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko nahanap si Maricar. Masisiraan ako ng ulo kapag hindi ko siya nakita, kaya kailangan ko na siyang makita. Sir. Oh. Gagawa po ako ng tuba eh. Baka gusto mo makita kung paano ginagawa. Ano ba? Matagal ko nang gusto makita kung paano gumawa niyan. Labas na ako ngayon. Tara po, sir. Tara. Galit na galit ako sa kanya, Manang. Gustong-gusto ko na siyang patayin. Hindi lang niya ako ninakawan ng pagkatao, ninakaw din niya ako sa pamilya ko. Hayop siya. Demonyo siya. Napakawalang yan niya. Buti nakatawag ka. Nasaan ka? Hindi ko alam kung nasan ako eh. Dinala ako ni Earl sa malayong-malayong isla. Sige, hahanapin kita. Pupunta kita dyan. Kanina meron po nagpuntang lalaki dito. Meron ko daw atraso sa kanya. At ang sabi niya, yun daw pong asawa niya, tinakas mo. Sabi ko si Earl, demonyo siya. Nag-awa mo na, tulungan mo akong makaalis dito. Ito ba yung hinahanap nyo? Akala nyo ba na hindi ko alam yung bawat kilos nyo, mga plano nyo? Nakaka-insulto naman yun sa katalinuhan ko, di ba? Ano ba akala mo hindi kita papatulan? Papatayin mo ko? O di sige, patayin mo. Diyan ka magaling, di ba? Patayin mo ko dahil mas gugustuhin ko na mamatay kaysa sa makasama ka.